So eto na, papatunayan natin dito sa mga DD sheets na to na paniwalang paniwala naman sila mga kaibigan, no? Na eto po yung pinapalabas nitong mga Dutertes na sa panahon daw ni Digong ay nakakapag-fishing naman daw. So parang ang pinapalabas nila ay ngayon lang daw ito nangyari sa panahon daw ni PBBM na ang ating mga mangingisda ay hindi daw nakakapag-fishing kasi nga dahil daw sa nangyayari ngayon. No, so titingnan natin mga kaibigan ha. Ito po mga guys, article po ito no. Ito po, babasahin po natin ha. Manila, Philippines. Fisherfolk group on Tuesday criticized President Rodrigo Duterte's silence on Chinese aggression in the West Philippine Sea. No? So in a statement released on the anniversary of the Reed Bank incident where a Chinese vessel rammed into a Filipino fishing boat, Jemver, pambansang lakas ng kilusang Mamalakaya ng Pilipinas. No? Pamalakaya demanded justice for the Filipino fisherman. No? So, mga kaibigan, alam niyo ba na sa panahon noon ni Duterte, mga kaibigan, ay meron tayong mga fisherman noon na sila po, mga kaibigan, ay dahil po sa ginawang pambubuli ng China, yung kanilang barko po talaga ay lumubog, mga kaibigan, at meron po doon mga nasugatan. At sino po ang tumulong sa kanila? Mga Vietnamese po. Iniwan lang po sila ng mga incheck. Ang mga Vietnamese po ang tumulong sa kanila. Na kung saan yung mga Vietnamese na yun, mga kaibigan, ay supposed to be dapat hindi sila tutulong. Kasi syempre matatakot sila na, uy, malalaman na nandun sila sa ating fishing ground, di ba? Pero tumulong po sila, mga kaibigan, kahit na na-expose na uy, pumupunta din pala sila doon sa ating fishing ground. Pero tumulong po sila sa mga Filipino at hindi po nila iniwan, no? So makikita po natin dito na ever since pa pala, sa panahon pa lang ni Duterte, ay ganito na po ang nangyayari at mas marami pang mga malalang incidents. The fact, mga kaibigan, na nawawater cannon na rin ang ating mga Coast Guard noon sa panahon ni Digong. So sa panahon po ni Digong, ang atin pong mga Coast Guard ay nawawater cannon na rin. Pero kadalasan po kasi hindi ito ina-expose, no? Ito ay tinatago lang. Hindi po transparent ang Duterte administration pagdating po sa mga harassment ng China. Anong topic? Ang topic natin ngayon yung morali. Yan, morali, no? Yung pagmumura nila sa ating Pangulo, PBBM, at saka itong pinapakalat ng mga DD sheets, no? Meron silang kasama na mangingisda daw. So hindi natin alam kung mangingisda ba talaga 'yun, no? Na itong mangingisda na ito ay nagte-testify siya na sa panahon ni Duterte nakakapag-fishing daw sila, no? So ito yung ating ipapakita, i-debunk natin na kahit sa panahon ni Duterte ay nahihirapan silang mag-fishing kasi hindi nga sila pinapapasok diyan sa Baho de Masinloc, no? Diyan sa Bunganga pa lang ay talagang pinipigilan na sila, no? So dito, mga kaibigan, no, ang sabi dito, in a statement released on the anniversary of the Reed Bank incident where a Chinese vessel rammed into Filipino fishing boat, some Filipino fisher folk still cannot fish in their own country. Oh, kita nyo ha, panahon to ni Duterte ha. Some Filipino fisher folk still cannot fish in their own country. In an emotionally charged statement on Sunday, July 11, hundreds of Filipino fisher folk called on the Philippine government to act on Chinese intrusion in the West Philippine Sea, where thousands of fishers make their living. Oh, see? Ito po, mga kaibigan, panahon po ito ni Duterte, no? So, ano po yung nito? June 9, 2020. Yan. June 9, 2020, mga kaibigan, hindi nyo kita no? So, sasabihin ko lang sa inyo. So, ang presidente po nito ay si Duterte. Hindi po si PBBM. Yan. No? Kita nyo, no? So, sabi po dito, kaming mga mangingisda ay patuloy na pinagbabawalan ng Chinese Coast Guard
at pinagbabawalan ng CCG, Chinese Coast Guard nga, no, na pumasok at mangisda sa loob ng Baho de Masinloc, Scarborough Shoal sa West Philippine Sea at sa mga kanugnog na lugar sa karagatan ng Luzon at Kalayaan Island Group, the fisher folk said. So malinaw na malinaw dito mga kaibigan na sa panahon pa lang ni Digong ay nangyayari na ito na kung saan pinagbabawalan ng ating mangingisda na mangisda. So ano itong sinasabi, no? Ano itong sinasabi ng isang mangingisda na nagte-testify dyan, mga kaibigan? Baka naman hindi natin alam kung mangingisda ba talaga to or kung mangingisda man talaga siya, mga kaibigan, baka naman sa panahon na siya ay nangisda ay pinapasok maaring nakapasok sila doon at nakapangisda sila. Pero after that, wala na, di ba? Hindi natin alam. Kasi may mga time noon, mga kaibigan, sa panahon din ni Digong, kung saan si Digong po ay halos naglulumuhod kay Xi Jinping. Halos lumuluhod, umiiyak, nakikiusap na please papasukin niyo ang aming mga mangingisda. At kapag ginagawa po yan ni Digong, mga kaibigan, na siya ay halos lumuhod kay Xi Jinping, anong sabi niya? Pinapayagan daw tayo ng China. Pinapayagan daw tayo ni Xi Jinping na ang ating mga mangingisda ay mangisda. Mga guys, ikaw may-ari, ikaw ang, kumbaga, tayo ang merong karapatan doon. I-easy natin yun eh. Under yun ang ating EEZ, Exclusive Economic Zone. Pero ikaw, presidente ka ng Pilipinas, makikiusap ka kay Xi Jinping. Maglulumuhod ka kay Xi Jinping na kung pwede, payagan nyo mag-fishing ang aming mga mangingisda kasi ito ang kinabubuhay ng aming mga fishermen. Please. Diba? Ganyan po ang ginagawa ni Duterte. Kaya meron po talagang mga time noon na talagang ating mga mangingisda ay nakakapunta po sila dyan sa bunganga. No? Nakakalapit po sila. Hindi pa sila nakakalapit doon sa mismong lagoon, kundi dyan lang po, sa bunganga lang. Pero pag nagpunta talaga sila, no, kung makakalapit sila sa mismong lagoon, ay talagang napakarami pong isda doon. No? So yan po mga kaibigan, no? Patunay po ito na mali yung sinasabi at pinagkakalat ng mga DD sheets na sa panahon ni Duterte ay malayang nakakapag-fishing ang mga mangingisda. Dahil ang totoo mga kaibigan, sa panahon ni Duterte, hindi po malaya ang ating mga mangingisda dahil sila po ay nakakaranas ng pambubuli. Even nung pumunta po kami sa Zambales po, sa Masinloc, kami po ay nakapag-interview ng mangingisda doon, no? Nakapag-interview kami ni RJ ng mga mangingisda doon, no? Meron kaming na-interview na isang matanda na mangingisda na talagang dekada-dekada na siyang nangingisda. At ang sabi nga niya, noon ay talagang malaya silang nakakapangisda. But lately, mga kaibigan, no, since 1986, medyo nakakaano pa sila, pero after 2010, medyo hirap na daw sila. Tapos mga kaibigan, lumala yung pagkahirap nila sa pangingisda. Panahon ni Pinoy, nahihirapan na rin sila. Sa panahon ni Duterte, nahihirapan din. At ngayon, mas lalong lumalala sa panahon ni President Marcos. Bakit mas lalong lumalala ngayon? Kasi nga, andyan yung resistant natin eh. 'Di ba? Andyan yung pagre-resist natin na, ay hindi pwede. Amin ito. Amin to. Kami ang may karapatan dito. Ganyan naman yan mga kaibigan. The more you resist, the more yung kalaban mo ay talagang magiging masigasig para kunin yung gusto nilang angkinin. Pero hindi ibig sabihin na masigasig sila na ibuli tayo at kunin yung ating mga karagatan ay papayag na lang tayo. Hindi ganun mga kaibigan. Huwag tayong maduduwag. Nagpapasalamat na lang ako dahil ang ating Pangulo ngayon ay hindi po duwag na katulad ni Duterte. Diba? So, balikan natin mga kaibigan, no? Hindi pa tayo tapos dito, no? So, etong sinasabi ng mga Filipino fisher folk, no, mga kaibigan, no, to Duterte government, let us fish in our own waters. So, ito po mga kaibigan, sila po ay nakikiusap sa Duterte government na kung pwede ba, no,
hayaan naman kami, no, na makapag-fish sa ating sariling karagatan. So hinihimok po nila si Duterte na gumawa siya ng paraan para makapag-fishing po tayo. So eto po, mga kaibigan, wala pong magawa si Duterte dito. Wala siyang magawa dahil nga siya po ay himod sa puwet ni Xi Jinping, di ba? Ay, merong didishit dito si Camilo, no? Camilo Colo. Tanga, ang mangingisda ang nagsabi na maluwag sila sa pangingisda sa panahon ni Duterte. Huwag ka nga mag-invento ng kwento, boba. Ay, naku. Kaya nga dinidebunk natin to, no? Ikaw ang bobo. Bugok ka pa kasi merong isang nagsalita, naniniwala ka kaagad. Dapat di ba majority? Mga guys, etong sasabihin ko sa inyo. Ang ugali kasi ng mga didishits, ganito yan. Halimbawa, may isang nagsalita, katulad na lang yung Amerikano, no? Yung Amerikano na bugok. Sabi niya, hindi namin kayo gusto ng mga Amerikano. We're just using you. Ang ano daw nila, China daw, no? Ginagamit lang daw tayo ng Amerikano, etc., etc. Ayaw namin sa inyo, ginagamit lang namin kayo. Sabi nung Amerikano. Later on, mga kaibigan, nung nag-research ako, nalaman ko na lang, Russia propagandist. No wonder mga kaibigan, yung tao pala na yun mga kaibigan ay isang Russia propagandist. Na, alam nyo na, parang katulad din dito sa Pilipinas, merong mga China propagandist na, pera-pera lang. Bagamat Pilipino, pero nasisilaw sa pera ng China. So yun naman yung nagsasalita na yun, na hindi daw tayo gusto ng mga Amerikano, na ginagamit lang daw tayo, na hindi daw tayo tutulungan kapag may nangyari daw na gera, hindi daw tayo tutulungan ng Amerikano. Mga kaibigan, nalaman ko na hindi pala natin siya dapat napagtiwalaan at paniwalaan dahil siya po ay isang Russian propagandist na isa po siyang sex offender. Na-involved po siya sa isang kaso mga kaibigan na kung saan mga kaibigan ay ang kanyang binibiktima ay minor. Kasing bata ng 15 years old. Convicted po siya. So, kung makikita natin, ganito po yan mga kaibigan. Itong mga DD sheets, mga tanga sila mga tanga, mga bugok. So, kapag merong nagsalita ng ganun, naniniwala agad sila. Kaya itong isang fisherman na ito, fisherman daw ito no? Hindi natin alam kung fisherman ba talaga o binayaran lang nila, no? So, kung fisherman talaga siya, ay wala tayong wala tayong reklamo. Baka yun ang kanyang naranasan nung siya ay nag-fishing. Pero hindi dapat paniwalaan dahil iisa lang ang nagsabi. Kailangan marami, di ba? Kapag iisa lang ang nagsabi, hindi ka agad pwedeng paniwalaan. Kailangan at least marami. Diba? Ito mga DD sheets, ganyan ang utak nila kapag may nagsalita o isang Amerikano lang, hindi kayo gusto ng Amerika, hindi kayo tutulungan, niloloko lang kayo ng Amerika, yan. Hello, naniwala naman agad ang mga DD sheets. Pagkatapos hindi man lang sila nagba-background check na yung tao pala na yun ay isang propagandista ng Russia. Pera-pera, di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Maniniwala kayo sa ganon? Yung mga DD sheets, di ba? Morales nga pinapaniwalaan nila So, ang mga DD sheets po mga kaibigan, talagang expected na natin sa kanila na ang mga pinapaniwalaan nila ay yung may mga kaso, yung mga convicted, yung mga walang credibility. Yan po ang pinapaniwalaan ng mga DD sheets. Kaya talagang naniwala sila doon sa Amerikano na yun na hindi daw tayo tutulungan ng Amerika, na ayaw daw sa atin ng Amerika, na tayo daw ay niloloko lang, pinaglalaruan lang daw tayo, etc., etc. Ginagamit lang daw tayo. Hello? Kung titingnan mo mga kaibigan, sino ba ang nanggagamit? Sino ang nanggagamit? Real talk lang mga kaibigan sa panahon ngayon mga kaibigan, tayo ang mas nanggagamit sa Amerika.
ginagamit natin ang Amerika para sa ating military advancement. Hindi ba naisip ng mga didishits yan? Ginagamit natin ang Amerika para maproteksyonan tayo, para makapag-acquire tayo ng mga makabagong mga kagamitan, at para makapag-acquire tayo ng ating AFP ng knowledge sa pagmaniobra ng mga makabagong mga kagamitan sa sandatahan. 'Di ba? Tayo, kung titingnan natin mga kaibigan, tayo ang gumagamit ngayon sa Amerika. Ang Amerika ang ginagamit natin, hindi yung Amerika ang gumagamit sa atin. 'Di ba, mga kaibigan? Kung titingnan nyo, yun po ang sitwasyon. Kaya maling-mali po yung sinasabi ng mga didishits na ginagamit tayo ng Amerika. Dahil kung titingnan natin ngayon ang sitwasyon, tayo po ang gumagamit sa Amerika at hindi ang Amerika ang gumagamit sa atin. 'Di ba? So, tuloy natin mga kaibigan ha. So, yan ang sinasabi ng... So, naniniwala kaagad sila dun sa isang fisher folk. Pero mga kaibigan, kung titingnan nyo, napakaraming mga article dito sa panahon ni Duterte na talaga namang halos umiiyak na talaga ang ating mga fisher folks at nakikiusap kay Duterte na kung maaari mga kaibigan ay gumawa siya ng paraan para talagang makapag-fishing ang ating mga mangingisda sa Baho de Masinloc. Basahin ko lang saglita. Philippines Duterte's issue gag order over South China Sea. So ito naman nag-issue si Duterte no ng gag order over South China Sea. Ito muna, official ban from talking publicly on South China Sea. Yan. So ito mga kaibigan naalala niyo si Delphine Lorenzana. Naalala niyo, no? 'Di ba si Delphine Lorenzana, yung official yan, no, ni Digong, no, sa kanyang panahon, no, mga kaibigan. So sinabi noon ni Delphine Lorenzana, mga kaibigan, no, na gustong-gusto din nila na gustong-gusto din niya na maglagay ng barko, no? Para doon sa inaagaw, no, sa inaangkin ng China na ating karagatan. Gustong-gusto niya talagang maglagay ng barko para pakita sa China na hindi tayo nasisindak na amin ito. Pero mga kaibigan, si Duterte po, pinipigilan po si Delphine Lorenzana. At anong order ni Duterte? Huwag na kayo pumunta diyan. Huwag na kayo diyan huwag na kayo diyan magbantay. Dito na lang kayo. Di ba? So si Duterte po mismo ang nagbibigay ng kumbaga very lax po siya noon eh. Talagang siya po ang nagbibigay ng way para yung China po ay tuluyan na makapasok sa ating EEZ o sa ating tinatawag na exclusive economic zone, no? So, ayan po mga kaibigan, Duterte says maritime patrols will continue. Gag order may show more coherent strategy expert, no? So, una mga kaibigan, si Duterte ay medyo nag-uutos na itutuloy daw natin yung pagbabantay natin diyan sa West Philippine Sea, sa Baho de Masinloc. Kaso mga kaibigan, nung nag-meeting po sila sa China, nung pumunta po sila sa China noon, kasama po yung kanyang mga cabinet members, sina Delphine Lorenzana, kasama po yan. Nung sinasabi na po ngayon ni Duterte, no, yung ina-assert niya, mga kaibigan, yung karapatan natin dyan, na atin yan, etc., etc. Kasi dumating nga yung ruling, 2016 ruling. Kaso mga kaibigan, sinabihan agad siya ni Xi Jinping na hindi pwede, no? Kapag ginawa nyo yan, magkakagulo tayo. No? Tapos mga kaibigan, yung binrot up din ni Duterte yung tungkol doon sa pagdidig ng oil, mga kaibigan, di ba? Yung tungkol doon sa sharing, no, joint exploration, no. So, yun nga mga kaibigan, no, yung tungkol diyan sa West Philippine Sea.
Nung sinabi ni Duterte na ina-assert niya na atin yan, yung gusto rin niyang ipatupad yung 2016 ruling, no? Yung arbitral ruling. Gusto rin niyang ipatupad nung una. Inamin din naman niya yan, na nag-try siya na ipatupad eh. Sa bibig niya mismo, inamin niya na nag-try siya na ipatupad. Pero mga kaibigan, nung tinakot na siya ni Xi Jinping na magkakaroon daw ng gyera, biglang umurong ngayon ang bayag ni Duterte. At mula noon mga kaibigan, nag-order na siya sa Navy, nag-order na siya sa Coast Guard na huwag nang magpapatrol doon banda sa West Philippine Sea. No? So, mula noon mga kaibigan, parang ibinigay na niya sa China ang control ng West Philippine Sea. Naalala niyo yung yung sa press conference niya noon, mga kaibigan, kasama niya si Alvarez. 'Di ba? Naalala niyo 'yon. Guys, panoorin niyo ulit 'yon, no? Yung sinasabi niya doon na exchange of control dyan daw sa West Philippine Sea. So, malinaw na malinaw mga kaibigan na nagkaroon ng exchange of control, mga kaibigan. Kung dati, tayo ang kumokontrol. Pero, ngayon, mga kaibigan, sa kapanahunan niya, ay nagkaroon na kumbaga, pagpapalit ng control, no? Hindi na tayo ang nagkokontrol ng West Philippine Sea, kundi yung China na. 'Di ba? Kaya, yung mga kaibigan, kung titingnan natin, ang meron talagang kasalanan nito ay si Duterte dahil hindi po niya pinatupad etong arbitral ruling na napanalunan natin noong 2016. Kaya kung titingnan natin mga kaibigan, kahit anong sabi nila na pag-fake news nila na ay sa panahon ni Duterte nakakapag-fishing ang mga fishermen, walang problema, nakakapag-fishing. Wala tayong pakialam diyan mga kaibigan. No? Ang pakialam natin dito ay yung dapat na ginagawa ni Duterte noon ay ina-assert niya ang ating karapatan dyan sa West Philippine Sea dahil yun ang tama. Pero anong ginawa ni Duterte? Mga kaibigan, ang ginawa po ni Duterte ay hinayaan lang niya ang mga incheck para angkinin yung atin. At dahil po dyan, ngayon po sa panahon po ni PBBM ay hirap na hirap po ang ating Pangulo. Pero gayon pa man mga kaibigan, ang Pangulo natin ay hindi po siya sumusuko. Diba? So, mga guys, napakaganda po ng ginawa ng Marcos administration, no? Diba, nasabi ko na sa inyo yan, napakaganda po ng ginawa ng Marcos administration. Tayo po ay legally, mga kaibigan, submit po tayo ng ating request to extend our shelf, mga kaibigan. Extend po yung ating territory kasi tayo po ay isang, ang atin pong country ay isla po tayo di ba? Nadagdagan po kasi mga kaibigan Kung dati meron tayong 7,100 island, ngayon po hindi na. Nadagdagan po ang ating mga isla. Sandali, natin para sigurado tayo. The Philippine archipelago is composed of 7,641 islands. Kita nyo, kung dati 7,101 islands, ngayon po ay 7,641 islands. Yan. So, yan na po ngayon mga kaibigan, no? Yung atin pong mga isla. Napapaligiran po tayo ng mga isla. At ang isang bansang katulad po natin na binubuo po tayo ng mga isla, meron po tayong, according po sa UNCLOS, UN or United Nations Convention on the Law of the Sea, meron po tayong right, no? May karapatan po tayo para tayo po ay mag-request for extension, no? Not more than 350 nautical miles, no? So, kasi 'di ba 200 nautical miles ang EEC. So, ang atin pong pwede po tayong mag-request for extension, hindi po siya lalampas ng 350 nautical miles, no? Sa pagkakaalala ko po, 350 'yon, no? So, correct me if I'm wrong, pero parang yun yung aking nabasa, no? 350. So, ayan mga kaibigan, no?
Eto po, napakaganda po yung ginawa ng ating Pangulo ng Marcos administration kasi dito po mga kaibigan ay mas mapapangalagaan natin ang ating mga EEZ. At tayo lang po ang may karapatan na mag-request. Kita nyo ang China, hindi sila makapag-request. Kasi dito nga lang sa 200 nautical miles na EEZ natin na kanilang inaangkin, dyan nga lang mga kaibigan wala naman silang laban kasi illegal sila Pumapasok sila sa ating mga karagatan na illegal. Kasi hindi naman sila kinikilala ng UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Hindi sila kinikilala kasi nga wala naman di ba? Bawat po mga bansa, meron lang po tayong tinatawag na 200 nautical miles magmula po sa baseline ng ating shore, yun lang po. Pero katulad po natin na tayo po ay isang bansa na halos puro isla, kaya meron po tayong right na mag-apply for extension sa mga bansa na katulad natin kasi tayo composition tayo ng 7,641 islands, kaya pwede po tayo na mag-request. At eto po, napakaganda po nito dahil madadagdagan po yung ating inaangkin na karagatan, madadagdagan po siya. At tayo lang po ang may karapatan dyan na mag-explore at mag-fishing at mga kaibigan, pati yung ating yung mga future generations natin makikinabang dito, hindi lang tayo ngayon, Sila po yung talagang makikinabang dito. At ito po mga kaibigan ay magiging legacy ng Marcos administration, Kapag nag-grant na itong request na to, ito po ay legacy ng ating Pangulo, PBBM. Kasi ito po ay nangyari sa kanyang kapanahunan. Ano naman ang legacy ni Duterte? Ang legacy ni Duterte, ang ipamigay ang ating mga karagatan. Diba? Makapili. Oo. Diba? So, yung mga kaibigan na-establish na natin At mga kaibigan, alam nyo ba, kwento pa nung isang fisherman nung pumunta kami ng Baho de Masinloc. Biruin nyo mga guys nagfi-fishing sila. Meron silang nakukuhang mga tone-tonelada na mga isda. Tapos mga kaibigan, nakikita sila ng Chinese Coast Guard. Ang ginagawa ng mga Chinese Coast Guard, mga kaibigan, ay hinaharang sila pagkatapos kinukuha yung kanilang mga isda. Literally, kinukuha ang kanilang mga isda at pinapalitan po ng mga expired na noodles. Yan mga guys ang nagsabi mismo niyan ay yung mga fisherman na interview namin sa Baho de Masinloc nung nagpunta kami sa Zambales. Yan ang sinasabi nila. Biruin mo, yung mga isda na pinaghirapan nila na mahuli, na kapag binenta nila yun, libo-libo yun mga guys, libo-libo ang value ng mga isda na yun. Pero kinuha lang ng Chinese pagkatapos pinalitan lang ng mga noodles na expired. Pagkatapos nung sinabi ngayon kay Digong, nung nalaman ngayon ni Digong, ano sinabi ni Digong? Mga kaibigan, parang pinagtanggol pa po ni Digong. Ang sabi po ni Duterte, nangyayari naman daw talaga yan sa mga karagatan. Ang tawag daw dyan ay barter. Hello? Okay lang sana makipag-barter ka exchange ng goods. Nangyayari naman talaga yan Noon kahit ngayon nangyayari yan. Pero sana wag naman lugi. Kasi kung titingnan natin, libo-libo ang isda na ang value ng isda na kinuha ng mga Chinese, libo-libo. Pagkatapos papalitan mo lang ng mga noodles na expired na. Ay, guys, magkano lang ba ang noodles? Mura lang, di ba? Ipapalit mo sa mga isda. Pagkatapos, nung nalaman ni Digong, sasabihin ni Digong, ay okay lang yan. Nangyayari naman talaga yan sa karagatan. Barter, exchange of goods. Hello, hindi po okay yun. Okay sana
kung ang value niya ay magkatapat, di ba? Magkatapat yung value, kumbaga fair, patas. Kaso nga, hindi naman patas eh. So, paano magiging okay yun? Di ba? Emma Caldeo, kung si Ma'am Lenny Bao na kay PBBM, believe siya sa sinseridad ni President Bongbong na patunayan niya tapat si PBBM sa ating bansa at sa mga mamayang Filipino. O nga po no? Mabuti pa nga po si dating Vice President Leni Robredo dahil nakaka-appreciate ng ginagawa ng ating Pangulo. Pero eto tayo, meron tayong past president na hindi po nakaka-appreciate ng ginagawa ng ating Pangulo ngayon, no?